Hawak ni Ara ang sulat, ang manipis na papel ay tila mas mabigat pa sa isang bloke ng semento sa kanyang nanginginig na mga kamay. Dalawang salita ang nakatatak sa itaas, nakaimprenta sa eleganteng itim na tinta, aguho ng kinabukasan. Ito na iyon. Ang sagot sa kanyang mga dasal. Ang huling baraha na maaari niyang ilaro. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib, na agad sinundan ng isang maliit at desperadong kislap ng pag-asa. Napalunok siya at dahan-dahang inilibot ang kanyang mga mata sa paligid. Ang isinulid ng pangarap, ang patahian na ipinamana sa kanya ng kanyang ama, ay unti-unti nang namamatay. Ang dating masiglang tunog ng mga makinang dipadyak ay napalitan ng isang malungkot na katahimikan. Ang mga estante na dating puno ng makukulay na rolyo ng tela ay halos kalbo na, at ang sinag ng araw na tumatago sa salaming bintana ay nagpapakita lamang ng mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Dito siya natutong manahi. Dito binuo ng kanyang ama ang mga pangarap nito para sa kanya. Ngayon, ang lugar na ito ay anino na lamang ng dati nitong karangyaan, at ang bigat ng responsibilidad ay parang isang matulis na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang sulat na ito, ang pagkakataong makasali sa pinakaprestihiyosong patimpalak sa disenyo sa buong bansa, ay hindi lang isang oportunidad. Isa itong lubid. Isang manipis na lubid na inihagis sa kanya habang siya'y nalulunod. Kailangan kong manalo, bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan. Dahil sa determinasyong iyon, nagbago ang kanyang tindig. Itinupi niya ng maingat ang sulat, isinilid sa kanyang bulsa, at kinuha ang luma niyang pitaka. Mayroon siyang isang disenyo sa isip, isang ideya na matagal na niyang itinatago, naghihintay ng tamang pagkakataon. At para sa disenyong iyon, kailangan niya ng isang espesyal na tela. Isang tela na mahahanap lamang niya sa puso ng Maynila, sa Quiapo. Ang ingay at gulo ng Quiapo ay sumalubong sa kanya na parang isang mainit na yakap. Ang amoy ng mga bulaklak mula sa mga nagtitinda sa simbahan, ang sigawan ng mga nag-aalok ng kung ano-anong paninda, ang masikip na daloy ng mga tao, ito ang mundong kanyang kinagisnan. Sa kabila ng kaguluhan, mayroong isang kaayusan na tanging ang mga tulad niyang sanay na ang nakakaintindi. Dumiretso si Ara sa isang maliit na eskinita na kilala sa mga tindahan ng tela. Bawat tindahan ay may kanya-kanyang kayamanan, mga rolyo ng koton, juicy, pinya, at satin na nakasalansan hanggang sa kisam. Ngunit hindi iyon ang hanap niya. Alam niya kung ano ang gusto niya. At doon, sa dulo ng isang pasilyo, sa isang tindahan na pag-aari ng isang matandang insik na suki na ng kanyang ama, nakita niya ito. Isang rolyo ng sutla, organza. Ang kulay nito ay hindi simple. Ito ay parang pinaghalong kulay ng takip-silim, isang malalim na lila na may haplos ng kulay rosas at kahel. Nang hawakan niya ito, naramdaman niya ang kinis at gaan nito. Perpekto. Ito ang kaluluwa ng kanyang disenyo. Magkano po ito, uncle? Tanong niya sa matanda, puno ng pag-asa ang kanyang boses. Sinabi ng matanda ang presyo. Napakagatlabi si Ara. Mahal. Sobrang mahal. Pero alam niyang kailangan niya ito. Binuklat niya ang kanyang pitaka at binilang ang kanyang pera. Halos lahat ng natitira niyang ipon. Huminga siya ng malalim. Para sa pangarap walang mahal. Sige po, uncle. Kukunin ko na po, sabi niya, sabay abot ng bayad. Hawak-hawak ang maingat na binalot na tela, lumabas si Ara sa eskinita na may ngiti sa kanyang mga labi. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaramdam siya ng tunay na pananabik. Sa wakas, mayroon ng liwanag. Sa sobrang pag-iisip sa kanyang disenyo, hindi niya napansin ang isang lalaking mabilis na naglalakad sa kanyang direksyon, abala sa cellphone nito. Sa isang iglap, nagkabanggaan sila. Aray, daing ni Ara. Nabitawan niya ang kanyang hawak na kape. Sa slow motion, nasaksihan niya ang pagbuhos ng mainit na likido sa isang bagay, hindi sa sahig, hindi sa kanyang damit, kundi sa napakagandang rolyo ng telang sutla na yakap-yakap niya. Isang malaking, maitim na mansa ang agad na nabuo sa kulay takip-silim na tela. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Hindi Ano ba? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo, miss, isang malamig at may otoridad na boses ang bumasag sa kanyang pagkakatulog. Napatingala si Ara sa lalaki. Matangkad ito, nakasuot ng isang mamahaling puting polo shirt na bahagyang nabasa rin ng kape.
Ang buhok nito ay maayos na nakasandal, at ang kanyang mga mata, madilim at matalim, ay nakatitig sa kanya na maihalong inis at pagmamaliit. Sorry, sir, pasensya na po talaga. Ngunit ang mga mata ng lalaki ay bumaba mula sa kanyang mukha, patungo sa nasirang tela sa kanyang mga kamay. Kumunot ang noo nito. Anong ginawa mo? Aksidente lang po, pasensya na po, ulit ni Ara, ang boses niya ay halos hindi na marinig. Nagsimulang mag-init ang kanyang mga mata. Ang tela. Ang kanyang pag-asa. Kinuha ng lalaki ang tela mula sa kanya at sinuri ito. Umiling ito, ang kanyang labi ay kumibot sa pagkadismaya. Silk organza. Alam mo ba kung gaano kamahal ito? Oo po, sir. Babayaran ko na lang po ang pagpalinis. Linis, tumawa ang lalaki, isang tawang walang kagalakan. Sira na ito. Ang mansa ng kape sa ganitong klase ng tela ay hindi na matatanggal. Binaboy mo ang isang napakagandang materyales. Isang kirot ng galit ang pumalit sa hiya na naramdaman ni Ara. Aksidente nga lang po. Pareho tayong hindi nakatingin sa daan. Pero ikaw ang may hawak ng kape, mabilis na sagot nito. At ikaw ang bumangga sa akin. Bayaran mo ito. Ano? Bayaran mo. Ang halaga ng telang iyan. Inilahad ng lalaki ang kanyang kamay na para bang inaasahan niyang may magic na lilitaw na pera doon. Pero wala na po akong pera. Lahat po ng ipon ko, ipinambili ko na po niyan, paliwanag ni Ara, ang kanyang boses ay desperado na. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa, at naramdaman ni Ara ang bawat onsa ng paghatol sa mga matang iyon. Para siyang isang maruming basahan na sinusuri. Kung wala kang pambili, hindi mo dapat hinahawakan ang ganitong klase ng tela, sabi nito, ang bawat salita ay parang sampal. Ang mga disenyong nangangailangan ng ganitong materyales ay para lang sa mga tunay na may talento, hindi para sa mga pabaya. Doon na napuno si Ara. Ang pagod, ang takot, ang pait, lahat ay sumabog. At sino ka para sabihin yan? Ano bang alam mo sa talento? Dahil lang ba nakasuot ka ng mamahaling damit at kaya mong bumili ng mamahaling tela, ibig sabihin ba noon ay mas magaling ka na? Ang tela ay tela lang. Ang tunay na mahika ay nasa kamay ng mananahi, nasa puso ng isang taga-disenyo. Isang bagay na mukhang hindi mo maiintindihan. Natigilan ang lalaki sa kanyang pagsagot. Tila nagulat ito sa kanyang biglaang pagsabog. Ngunit mabilis na bumalik ang lamig sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang pitaka, dumukot ng isang business card, at iniabot ito kay Ara. Iyan ang presyo ng tela, sabi niya, itinuturo ang address ng isang mamahaling fabric shop sa card. Dalhin mo ang bayad sa opisina ko bukas na bukas din. Walang nagawa si Ara kundi kunin ang card. Pinanood niya ang lalaki na kunin ang sirang tela, itiklop ito ng walang pag-iingat, at maglakad palayo na parang walang nangyari. Naiwan si Ara na nakatayo sa gitna ng nagmamadaling mga tao, ang puso niya ay durog. Ang kanyang pag-asa, na kasing ganda ng kulay ng telang iyon, ay ngayon ay may malaking, pangit na mansa. Umuwi siyang talunan, ang bigat sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa kanina. Kinabukasan, matapos ang isang gabing walang tulog, pinilit ni Ara na bumangon. Kailangan niyang harapin ang lalaking iyon. Kinaskas niya ang lahat ng barya sa kanyang alkansya, humiram ng kaunti sa isang kapitbahay, at naglakad patungo sa address na nasa card. Ngunit hindi niya kailangang maghanap pa. Nang papalapit na siya sa kanyang sariling patahian, napansin niya ang isang pamilyar na figura na bumababa sa isang magarang kotse. Ito ang lalaki mula kahapon. Puno ng pagtataka at kaba, sinundan niya ito ng tingin. Pinanood niya itong tumawid sa kalsada. Pinanood niya itong dumaan sa harap mismo ng sinulid ng pangarap. At pinanood niya itong huminto at pumasok sa pinakamalaki, pinakamoderno, at pinakamatagumpay na patahian sa buong kalye, ang patahian na nasa tapat mismo ng sa kanya. Napatingala si Ara. Sa itaas ng salaming pinto, nakasulat sa makintab na mga letrang ginto ang mga salitang, Estilo de Hidalgo. At sa tabi ng pinto, isang maliit na tansong plake ang kumikinang sa ilalim ng araw, kung saan nakaukit ang isang pangalan na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Marco de la Vega, Proprietor. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ang aroganting estranghero. Ang lalaking sumira sa kanyang pag-asa.
Ang lalaking sinisingil siya sa isang halagang halos hindi niya kayang bayaran. Siya. Siya pala ang kanyang kalaban. Malakas na ibinagsak ni Marco ang rolyo ng namansahang tela sa kanyang malawak na mesa gawa sa mahogany. Ang tunog ay umalinggaw sa loob ng kanyang tahimik at modernong opisina. Bawat sulok ng estilo de Hidalgo ay sumisigaw ng tagumpay at profesionalismo, mula sa makintab na sahig hanggang sa mga minimalistang muebles, isang malaking kaibahan sa magulo at makalumang itsura ng patahian sa tapat. Walang kwenta, bulong ni Marco sa sarili, habang tinititigan ang itim na mansa sa mamahaling sutla. Inis. Iyon ang nararamdaman niya. Inis sa babaeng pabaya na sumira sa tela. Inis sa sarili niya dahil hinayaan niyang maapektuhan siya nito. Ngunit sa likod ng inis, mayroong ibang bagay. Isang bagay na ayaw niyang aminin. Hindi niya maalis sa kanyang isip ang mga mata ng babae. Noong una, puno iyon ng pag-asa habang yakap-yakap ang tela. Pagkatapos, puno ng gulat at takot nang matapunan ito ng kape. At sa huli, nag-aalab sa tapang at determinasyon nang sagut-sagutin siya nito sa gitna ng kiapo. Ang tunay na mahika ay nasa kamay ng mananahi, nasa puso ng isang taga-disenyo. Napailing si Marco at sinubukang iwaksi ang alaala. Puso. Talento. Matagal na siyang tumigil maniwala sa mga ganyang bagay. Ang industriyang ito ay hindi tungkol sa puso. Ito ay tungkol sa negosyo, sa pangalan, sa pagiging laging nauna. Natutunan niya iyon sa pinakamasakit na paraan. Tumingin siya sa isang naka-frame na litrato sa kanyang mesa. Isang lumang larawan. Siya, mas bata pa, nakangiti ng malapad, katabi ang isang magandang babae na may matatalinong mata. Si Elara. Ang kanyang guro. Ang kanyang unang pag-ibig. Ang taong unang nagturo sa kanya kung paano mangarap at siya ring unang dumurog sa mga pangarap na iyon. Otomatikong bumalik ang alaala. Isang gabi, maraming taon na ang nakalipas. Ang pananabik niya habang ipinapakita kay Elara ang kanyang obra maestra, isang disenyo na pinagpuyatan niya ng maraming linggo para sa isang mahalagang kompetisyon. Ang paghanga sa mga mata ni Elara. Ang mga papuri nito. At ang pagtataksil kinabukasan, nang makita niya ang sarili niyang disenyo sa entablado, suot ng modelo ni Elara, habang tinatanggap nito ang tropeo. Ang sakit ng katotohanan iyon ay sariwa pa rin. Ninakaw ni Elara hindi lang ang kanyang disenyo, kundi pati na rin ang kanyang tiwala. Mula noon, ipinangako ni Marco sa sarili niya na hindi na siya muling magpapalinlang. Hindi na siya magtitiwala sa mga salita, sa mga pangako, o sa mga matang nangungusap ng pagsinta sa sining. Ang tanging pinagkakatiwalaan na lang niya ay ang resulta, ang kalidad, ang perpeksyon. Kaya naman nang makita niya ang babae sa Quiapo, na may mura at lumang damit, ngunit may mga matang nag-aalab sa pangarap, isang pamilyar na alarma ang tumunog sa kanyang isip. Isa na namang Elara. Isang baguhan na puno ng ambisyon na gagawin ang lahat para umangat. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sir Marco. May bisita po kayo. Naghahanap daw po ng inspirasyon, sabi ng kanyang sekretarya sa intercom. Papasukin mo, sagot ni Marco, inaayos ang kanyang polo at ibinabalik ang malamig na maskara sa kanyang mukha. Bumukas ang pinto at isang babae ang pumasok. Nakangiti ito ng matamis, ang kanyang mga mata ay maaliwalas at puno ng paghanga habang nililibot ang tingin sa opisina. Wow! Ang ganda naman po dito, Sir Marco. Ibang-iba sa mga karaniwang patahian, sabi ng babae, ang boses ay malambing. Ako po pala si Denise. Anong may paglilingkod ko sa'yo, Denise? Tanong ni Marco, walang interes. Naku, pasensya na po sa abala. Isa po akong baguhang mananahi. At kayo po ang idolo ko, sabi ni Denise, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Lahat ng mga disenyo ninyo ay napakaganda, napaka-orihinal. Sana balang araw maging kasing galing ko kayo. Hindi sanay si Marco sa ganitong klase ng papuri. Kadalasan, takot o inggit ang nakikita niya sa mga mata ng mga kapwa niya nasa industriya. Ngunit ang babaeng ito ay tila sinsero. O baka naman magaling lang itong umarte. Salamat, tipid niyang sagot. Gusto ko lang po sanang makita kung paano kayo magtrabaho. Kahit saglit lang. Para po akong nasa langit ngayon, patuloy ni Denise, ang kanyang paghanga ay tila walang kapantay.
Habang nagsasalita si Denise, isang kliyente ang tumawag sa cellphone ni Marco. Kinailangan niyang sagutin iyon. Tumalikod siya at naglakad papunta sa bintana para sa mas magandang signal, abala sa pakikipag-usap tungkol sa isang malaking order. Naiwan si Denise na mag-isa sa gitna ng opisina. Ang matamis na ngiti sa kanyang labi ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang tinging mapanuri at puno ng inggit. Sinuri niya ang bawat detalye ng lugar, ang mga mamahaling tela, ang mga modernong makina, ang mga tropeo na nakadisplay sa isang estante. Ito ang buhay na gusto niya. Ito ang tagumpay na pinapangarap niya. Ang mga mata niya ay napadako sa mesa ni Marco. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga papeles, may isang sulok ng itim na leather na nakausli. Isang lumang sketchbook. Dahan-dahan, na parang isang magnanakaw, lumapit si Denise. Sumulyap siya kay Marco na abala pa rin sa kanyang tawag. Gamit ang dulo ng kanyang mga daliri, maingat niyang hinila ang sketchbook. Binuklat niya ito sa isang pahina sa gitna. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita niya. Isang disenyo ng isang evening gown. Ang katawan nito ay simple ngunit elegante, ngunit ang kakaiba ay ang detalye sa balikat, isang disenyo ng tila mga pakpak ng ibon na gawa sa maliliit at kumikinang na beads na dumadaloy pababa sa likod. Ito ay kakaiba. Makapigil hininga. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone, binuksan ang kamera, at kinuhanan ng litrato ang disenyo. Isang click lang. Walang tunog. Isinara niya ang sketchbook at maingat na isiniksik pabalik sa ilalim ng mga papeles sa eksaktong pwesto nito kanina. Nang bumalik si Marco matapos ang tawag, nakangiti na ulit si Denise na para bang hindi umalis sa kanyang kinatatayuan. Naku, sir, pasensya na po ulit sa abala. Aalis na rin po ako. Maraming salamat po sa pagkakataon, sabi niya sa bayuko. Sige, sabi lang ni Marco, gusto nang matapos ang pag-uusap. Umalis si Denise, dala-dala ang isang ngiting tagumpay na tanging siya lang ang nakakaalam. Naiwan si Marco na muling mag-isa. Umupo siya sa kanyang silya at napabuntong hininga. Maya-maya, tumunog ang kanyang email. Binuksan niya ito. Galing ito sa komite ng kiaguho ng kinabukasan. Nakalakip ang paunang listahan ng mga kalahok na nakapasa sa unang screening. Binasa niya ang mga pangalan. Karamihan ay pamilyar, mga kapwa niya kilalang designer. Ngunit sa dulo ng listahan, isang pangalan ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang pangalan na nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpakunot ng kanyang noo. Kalahok #27, Araceli Santos. Patahian, sinulid ng pangarap. Napatingin si Marco sa labas ng kanyang bintana, sa kabilang kalsada. Sa maliit at halos walang buhay na patahian na may pangalang sinulid ng pangarap. Siya. Ang babaeng sumira sa kanyang tela. Ang babaeng may mga matang nag-aalab. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang babaeng iyon pala ang makakalaban niya. Tingnan natin kung hanggang saan abutin ang puso mo, bulong ni Marco sa hangin. Ang laban na ito ay magiging interesante. Sumandal siya sa kanyang mamahaling leather na upuan, ang mga daliri ay marahang tumatapik sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang paunang pagkagulat ay mabilis na napalitan ng isang pamilyar at malamig na pag-iisip. Kung gayon, ang babaeng may nag-aalab na mga mata at simpleng pananamit ay iniisip na kaya siyang sabayan. Na kaya nitong makipagkumpetensya sa kanya, kay Marco de la Vega. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Naalala niya ang mga salita nito sa Quiapo, ang tunay na mahika ay nasa kamay ng mananahi, nasa puso ng isang taga-disenyo. Mga salitang walang laman. Iyon ang klase ng kabaliwan na minsan na rin niyang pinaniwalaan, bago pa man siya turuan ni Elara ng masakit na katotohanan ng mundo. Ang talento ay walang silbi kung wala kang pangalan. Ang puso ay walang halaga kung wala kang tamang koneksyon. Muli niyang sinulyapan ang nakalukot na tela sa kanyang mesa. Ito ay isang paalala. Isang simbolo ng kapabayaan ng babaeng iyon. Hindi man lang nito kayang pangalagaan ang isang rolyo ng sutla, paano pa kaya ito lilikha ng isang obra maestra na karapat-dapat sa aguhon ng kinabukasan? Iwinaksi niya ang ideya. Hindi niya ito kalaban. Ang mga kalaban niya ay ang mga kilalang pangalan na nasa listahan din, hindi isang baguhan mula sa isang maalikabok na patahian sa tapat ng kalsada. Tumayo si Marco. Kinuha niya ang rolyo ng sirang tela,
Kinuyumos ito sa kanyang mga kamay na maihalong inis at pagwawalang bahala, at walang awang inihagis sa basurahan sa gilid ng kanyang mesa. Para sa kanya, iyon na ang katapusan ng usapan. Hindi siya isang banta. Isa lang siyang abala. Ngunit habang tinititigan niya ang pangalang Araceli Santos sa screen ng kanyang computer, hindi niya maiwasang maramdaman ang isang pamilyar na kaba, isang alaalang hindi niya gustong balikan. Isang babala na ang mga taong may nag-aalab na mga mat. Ang siyang pinakamapanganib sa lahat. Ang mga sumunod na araw ay tila isang karera laban sa oras. Dumating ang opisyal na anunsyo para sa unang yugto ng aguho ng kinabukasan. Ang tema ay muling pagsilang. Ang hamon, lumikha ng isang kasuotan gamit lamang ang mga materyales na galing sa basura o mga bagay na itatapon na. Nang mabasa ito ni Ara, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Basura. Bagay na bagay sa sitwasyon niya. Halos wala na siyang pera, ang pag-asa niya ay minansahan ng kape, at ang kanyang pinakamalaking katunggali ay ang aroganting lalaki sa kabilang kalsada. Ang hamon na ito, sa isang banda, ay isang biyaya. Pinalantay nito ang laban. Hindi mananaig ang may pinakamaraming pera, kundi ang may pinakamalawak na imahinasyon. Ara, ano ng plano mo? Tanong ni Denise isang hapon habang tinutulungan siya nitong maglinis sa isinulid ng pangarap. Dala-dala nito ang dati nitong sigla, na para bang walang nangyari sa pagitan nila ni Marco. Hindi ko pa alam, pag-amin ni Ara, habang tinititigan ang blangkong papel sa kanyang mesa. Ang hirap mag-isip. Bakit hindi ka gumamit ng mga lumang dyaryo o magasin? O kaya mga plastik na bote, mungkahin ni Denise, puno ng sigasig. Uso yan ngayon, yung mga ganyang statement pieces, laban sa polusyon. Siguradong magugustuhan ng mga hurado. Pinag-isipan iyon ni Ara. Magandang ideya. Ligtas na ideya. Ngunit habang iniisip niya ang mga dyaryo at bote, parang may kulang. Parang hindi siya iyon. Parang hindi iyon ang kwento ng sinulid ng pangarap. Pakiramdam niya ay ginagawa na lang niya iyon para manalo, hindi para lumikha. Salamat, Den. Pag-iisipan ko, sabi na lang niya. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Ara. Naghalungkat siya sa lumang bowl ng kanyang ama, naghahanap ng inspirasyon. At doon, sa ilalim ng mga lumang litrato at retaso, nakita niya ito. Isang tumpok ng mga luma at punit-punit na lambat ng kanilang kapitbahay na mangingisda na ibinigay sa kanila noon para gawing basahan. Sa tabi nito ay isang sako ng mga pinagtabasan ng tela, mga maliliit na piraso ng iba't ibang kulay at tekstura na itinabi ng kanyang ama, sa paniniwalang walang piraso ng tela ang walang kwenta. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Muling pagsilang. Kinabukasan, isinara ni Ara ang pinto ng kanyang patahian. Nagtrabaho siya ng walang tigil. Nilinis niya ang mga lambat, pinagdugtong-dugtong ang mga hibla nito na parang isang masalimuot na gagamba. Ang mga retaso naman ay isa-isa niyang pinagtahi-tahi, na parang bumubuo ng isang mosaic. Hindi niya namalayan ang paglipas ng mga araw. Ang kanyang mga kamay ay napuno ng mga gasgas at hiwa mula sa magaspang na lambat, ngunit ang kanyang puso ay puno ng buhay. Dumating ang araw ng kompetisyon. Ang backstage ay isang magulong dagat ng mga taga-disenyo, modelo, at makeup artist. Sa isang sulok, nakita ni Ara si Marco. Kalmado ito, nakatayo sa tabi ng kanyang modelo na suot ang isang napakagandang bestida na gawa sa mga pinagtabasan ng lata at basag na salamin. Makintab. Perpekto. At mukhang napakagastos. Napalunok si Ara at napatingin sa sarili niyang likha. Ito ay simple, ngunit may kwento. Isang bestida na ang pang-itaas ay parang balat ng sirena na gawa sa libu-libong maliliit na retaso, at ang palda ay gawa sa lambat na tila alon na yumayakap sa binti ng modelo. Ito ang kwento ng kiapo ng mga mangingisda sa Pasig, ng patahian ng kanyang ama. Ito ang kanyang puso. Nagsimula na ang palabas. Isa-isang rumampa ang mga modelo. Nang tawagin ang pangalan ni Marco de la Vega, malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Ang kanyang disenyo ay kahanga-hanga, walang duda. Teknikal at malinis ang pagkakagawa. Pagkatapos, tinawag ang pangalan niya mula sa sinulid ng pangarap Araceli Santos. Huminga ng malalim si Ara habang lumalabas ang kanyang modelo sa entablado. Sa una, katahimikan. Pagkatapos ay mga bulungan.
Mula sa kanyang kinatatayuan sa gilid, kitang-kita niya ang reaksyon ng mga manonood at ng mga hurado. At kitang-kita niya si Marco. Noong una, ang mukha nito ay blanko, may bahid ng pagwawalang bahala. Ngunit habang papalapit ang modelo, nakita ni Ara ang dahan-dahang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang pagwawalang bahala ay napalitan ng pagkagulat. Ang pagkagulat ay napalitan ng isang bagay na hindi niya mabasa, isang matinding focus, na para bang sinusuri nito ang bawat tahi, bawat hibla ng kanyang gawa. Nahuli niya ang kanyang atensyon. Nasa dulo na ng runway ang kanyang modelo, nagpo-pose para sa huling pagkakataon. Ito na ang pinakamahalagang sandali. Ang mga hurado ay abalang nagsusulat sa kanilang mga papel. Ngunit bigla, ang ilaw na nakatutok sa kanyang modelo ay nagsimulang kukurap-kurap. Patay sindi. Patay sindi. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manonood. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Hindi. Hindi ngayon. Masisira ang lahat. Ito na ba ang katapusan? Ang puso niya ay bumagsak sa kanyang sikmura. Ngunit mula sa kabilang panig ng backstage, sa gitna ng kanyang panik, isang kilabot ang gumapang sa kanyang batok. Nakita niya. Nakita niya si Marco. Hindi ito nakatingin sa kanya, kundi sa itaas, sa mga technical crew. Sa isang mabilis at halos hindi mapapansing kilos, itinaas ni Marco ang kanyang kamay at gumawa ng isang senyas na tanging mga taga-produksyon lang ang makakaintindi. Sa isang iglap, bumalik sa normal ang ilaw. Naging matatag. Ang sandali ay nailigtas. Natapos ng kanyang modelo ang pagrampa ng walang aberya. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit si Ara ay hindi sa modelo niya nakatingin. Ang kanyang mga mata ay na kay Marco. Nagtagpo ang kanilang mga paningin sa gitna ng magulong backstage. Sa pagkakataong iyon, nawala ang ingay, nawala ang mga tao. Sa mga mata ni Marco, wala ang karaniwang pagmamataas o pang-insulto. Sa halip, sa isang saglit na kasing ikli ng isang kurap, nakakita si Ara ng isang bagay na iba, pagkilala. Respeto. Isang tahimik na pag-amin mula sa isang kapwa alagad ng sining. Pagkatapos ng palabas, habang nagkakagulo ang lahat, nilakasan ni Ara ang kanyang loob. Kailangan niyang magpasalamat. Nilapitan niya si Marco, na nooy abala ng kausapin ang kanyang team. Bumalik na ang lamig sa mukha nito, na para bang ang nangyari kanina ay isang ilusyon lang. Marco, tawag niya. Lumingon ito, ang mga mata ay muling naging blanko. Ano? Salamat, sabi ni Ara, ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Salamat sa ginawa mo kanina sa ilaw. Tiningnan siya ni Marco mula ulo hanggang paa, at ang malamig na pader sa pagitan nila ay muling tumaas. Sinuwerte ka lang ngayon, sabi nito, ang boses ay matigas at walang emosyon. Huwag mong isipin na magiging magaan ako sa susunod na round. Pagkasabi noon, tumalikod ito at naglakad palayo, iniwan si Ara na nakatulala. Napayuko si Ara, isang pamilyar na kirot ng pagkadismaya ang bumalik sa kanyang dibdib. Bakit pa siya umasa? Ngunit habang siya ay tumatalikod para bumalik sa kanyang pwesto, hindi niya nakita ang paghinto ni Marco sa dilim. Hindi niya nakita ang paglingon nito sa kanya, ang isang komplikadong ekspresyon sa mukha nito, isang pinaghalong inis, pagkalito, at isang katiting na paghanga na pilit nitong itinatago. Ang tagumpay ni Ara sa unang yugto ay isang maliit na tinik sa lalamunan ni Marco. Hindi siya nanalo, pumangalawa lang siya. Pangalawa sa isang babaeng gumamit ng basura at lambat. Habang pinupuri ng mga kritiko ang ipuso at autentisidad din ng gawa ni Ara, ang sa kanya naman ay tinawag na teknikal ngunit walang kaluluwa. Walang kaluluwa, ulit ni Marco sa sarili habang nakatayo sa harap ng malawak na salaming bintana ng kanyang opisina. Sa labas, ang langit ay kasing itim ng kanyang kalooban. Nagbabadyang bumuhos ang isang malakas na ulan. Napatingin siya sa kabilang kalsada. Ang ilaw sa isinulid ng pangarapi ay bukas pa, isang maliit at nag-iisang liwanag sa paparating na dilim. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Inis? O paghanga? Hindi niya masabi. Ang babaeng iyon, sa kabila ng lahat, ay nagpatuloy. Ang kanyang disenyo, kahit gaano pa ito kagaspang sa paningin ni Marco, ay mayroong isang bagay na wala sa kanya, katotohanan. Biglang bumuhos ang ulan.
Hindi isang ambon lamang, kundi isang malakas na bagyo na tila ibinubuhos mula sa isang higanting timba. Ang hangin ay sumisipol at ang mga puno sa kalsada ay yumuyuko na parang mga talahib. Sa loob ng ilang minuto, ang kalsada ay naging isang ilog. Napanood ni Marco ang lahat mula sa kaligtasan at kaginhawaan ng kanyang modernong gusali. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa munting patahian sa tapat. Nakita niya ang pagpanik sa loob. Isang anino, alam niyang si Ara iyon, ang nagpabalik-balik, sinusubukang isalba ang mga bagay-bagay. Ang lumang gusali ay hindi itinayo para sa ganitong klase ng bagyo. Isang bahagi ng kanyang isip ang nagsasabing, pabayaan mo siya. Problema niya iyan. Iyon ang natutunan niyang gawin, magtayo ng pader, protektahan ang sarili. Ngunit may isa pang bahagi, isang bahaging matagal na niyang ibinaon ang sumisigaw. Naalala niya ang itsura ng patahian sa loob, ang mga nakasalansang rolyo ng tela sa sahig, ang mga lumang makina na ipinagmamalaki ng kanyang ama. Kung papasukin iyon ng baha, masisira ang lahat. Ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya. Ang pangarap ng kanyang ama. Bago pa man niya mapigilan ang sarili, si Marco ay tumatakbo na. Hindi na siya nag-abalang magdala ng payong. Sinalubong niya ang malakas na ulan at hangin. Sa pagtawid niya sa rumaragasang tubig sa kalsada, para siyang bumabalik sa isang masamang panaginip. Ngunit kailangan niyang gawin ito. Nang marating niya ang pinto ng sinulid ng pangarap, narinig niya ang mahinang paghikbi mula sa loob. Marahan niyang itinulak ang pinto. Ang tanawing bumungad sa kanya ay nakakadurog ng puso. Si Ara ay nakatayo sa gitna ng kanyang patahian na may tubig na hanggang bukong-bukong. Luha at tubig ulan ang magkahalo sa kanyang mukha. Sinusubukan niyang buhatin ang isang mabigat na makinang dipadyak, ngunit wala siyang lakas. Sa paligid niya, ang mga rolyo ng tela ay lumulutang na sa maruming tubig. Ara! Napalingon si Ara, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat nang makita niya si Marco, basang-basa, humihingal, nakatayo sa may pinto. Anong ginagawa mo rito? Walang sinabi si Marco. Pumasok siya, hindi inalintana ang maruming tubig, at walang salitang lumapit sa makinang sinusubukan ni Ara na buhatin. Gamit ang kanyang lakas, binuhat niya ito na parang hindi man lang mabigat at maingat na ipinatong sa ibabaw ng isang matibay na mesa. Natulala si Ara. Pagkatapos ay kumilos si Marco na may determinasyon. Ang mga tela. Saan ang pinakamahalaga? Tanong niya, ang boses ay kalmado at may otoridad. Napaturo si Ara sa isang estante. Mabilis na kumilos si Marco at sumunod na rin si Ara. Sa loob ng sumunod na kalahating oras, nagtulungan sila sa isang kakaibang katahimikan. Walang sisihan, walang alitan. Sila ay dalawang mananahi na nagsasalba sa kaluluwa ng isang patahian. Binuhat nila ang mga tela, itinabi ang mga sinulid, at itinaas ang lahat ng kaya nilang itaas palayo sa tumataas na tubig. Nang matapos sila, pareho na silang pagod at basang-basa. Umupo sila sa ibabaw ng isang mesa, ang kanilang mga paa ay nakabitin sa ere, habang pinapanood ang patuloy na pagbuhos ng ulan sa labas. Ang tanging maririnig lang ay ang patak ng ulan sa bubong at ang kanilang mga paghinga. Salamat, basag ni Ara sa katahimikan, ang boses ay mahina. Tumango lang si Marco. Bakit mo ginawa to? Tanong ulit ni Ara. Akala ko galit ka sa akin. Tumingin si Marco sa paligid, sa mga lumang makina, sa mga naka-frame na litrato sa dingding. Ang tatay ko ganito rin siya nagsimula, pag-amin niya, sa kauna-unahang pagkakataon ay ibinaba ang kanyang depensa. Sa isang maliit na kwarto, na may isang makinang dipadyak at isang pangarap. Alam ko kung gaano kahalaga ang mga bagay na ito. Napatingin si Ara sa kanya, nakikita ang isang panibagong bahagi ng Marco de la Vega, hindi ang aroganting katunggali, kundi ang isang anak na gumagalang sa pamana ng kanyang ama. Ang tatay ko rin, mahinang sagot ni Ara. Siya ang nagturo sa akin ng lahat. Sabi niya, bawat tahi ay may kwento. Sa ilalim ng malungkot na tunog ng ulan, sa gitna ng isang bahagyang nasirang patahian, nagsimula silang magkwentuhan. Ikinuwento ni Ara ang tungkol sa kanyang ama, sa pagmamahal nito sa sining. Sa unang pagkakataon, ikinuwento rin ni Marco ang tungkol sa bigat ng pagpapatuloy sa isang pangalan, sa pressure na laging maging perpekto. Ang mga pader na itinayo nila sa pagitan ng isa't isa ay unti-unting gumuho,
inanod ng baha sa sahig at ng katapatan sa kanilang mga puso. Biglang tumunog ang cellphone ni Ara. Si Denise. Hello, Den, sagot ni Ara. Ara. Kumusta ka? Nabalitaan ko ang baha. Okay ka lang ba? Ang patahian mo, sunod-sunod na tanong ni Denise, ang boses ay puno ng pag-aalala. Okay lang ako. Medyo binaha kami pero tinulungan ako ni Marco. Isang saglit na katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Isang katahimikan na tila mas maingay pa kaysa sa kulog sa labas. Nang muling magsalita si Denise, iba na ang tono nito. Naging malamig. Puno ng pag-iingat. Marco. Anong ginagawa niya dyan? Tinulungan niya ako. Siya ang... Ara, mag-ingat ka sa kanya, putol ni Denise, ang boses niya ay seryoso na. Ang mga taong tulad ni Marco, hindi sila tumutulong ng walang kapalit. Baka may iba siyang motibo. Baka gusto niyang malaman ang mga sikreto mo para sa susunod na round. Huwag kang magtitiwala sa kanya. Pagkasabi noon, ibinaba na ni Denise ang tawag. Naiwan si Ara na hawak ang cellphone. Ang mga salita ni Denise ay umalinggaw sa kanyang isipan. Napatingin siya kay Marco na ngayon ay nakatingin sa kanya, nagtataka. Ang init at koneksyon na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang malamig na pagdududa. Sino ang dapat niyang paniwalaan? Ang katunggali na nagpakita ng kabutihan sa gitna ng bagyo o ang matalik na kaibigan na nagbibigay ng babala? Ang babala ni Denise ay parang isang munting tinik na bumaon sa isip ni Ara. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang panatilihin ang distansya niya kay Marco. Mumingiti siya ng pilit kapag nagkakasalubong sila sa labas at mabilis na umiiwas ng tingin. Ngunit tila may sariling plano ang tadhana o si Marco. Pagkatapos ng gabing iyon ng bagyo, tila nagbago ang lahat. Ang dating hindi nakikitang pader sa pagitan ng kisinulid ng pangarapi at estilo de Hidalgo ay unti-unting gumuho. Nagsimula ito sa isang tasa ng kape. Isang umaga, may kumatok sa pinto ni Ara. Si Marco, may dalang 2 tasa ng mainit na kapeng barako. Nakita kong puyat ka kagabi, sabi lang nito, sabay abot ng 1 tasa, at umalis na. Walang ngiti, walang paliwanag. Isang simpleng alok ng kape. Sumunod ang isang rolyo ng sinulid. Nahirapan si Ara na maghanap ng isang partikular na kulay ng sinulid para sa kanyang susunod na disenyo. Nang sumunod na araw, may isang maliit na paper bag na nakasabit sa doorknob ng kanyang patahian. Sa loob, naroon ang eksaktong kulay ng sinulid na kailangan niya. Walang card, walang pangalan. Pero alam niya kung kanino galing. Gabi-gabi, kapag nag-o-overtime si Ara, napapansin niyang ang ilaw sa opisina ni Marco sa kabilang kalsada ay nananatiling nakabukas. Hindi ito umuuwi hanggat hindi niya pinapatay ang ilaw sa kanyang patahian. Para itong isang tahimik na bantay, isang presensyang hindi nagsasalita, ngunit laging nariyan. Mukhang may nanliligaw tukso ni Denise isang hapon, habang pinapanood si Ara na ayusin ang mga bagong bulaklak sa isang florera, mga bulaklak na misteryosong lumitaw sa kanyang pintuan kaninang umaga. Hindi Nagkataon lang yan, tanggi ni Ara, ngunit hindi niya mapigilan ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Ara, pakinggan mo ako, sabi ni Denise, ang tono ay naging seryoso. Alam kong mabait siya sa'yo ngayon. Pero isipin mo, katunggali mo siya. Ginagawa niya lang yan para makuha ang loob mo, para maging kampante ka. Huwag kang bibigay. Pinilit ni Ara na paniwalaan si Denise. Sinubukan niyang isipin na lahat ng ito ay parte ng isang laro. Ngunit sa tuwing nakikita niya si Marco, sa tuwing nagtatama ang kanilang mga mata, may ibang sinasabi ang kanyang puso. Ang lamig sa mga mata nito ay napapalitan ng isang kakaibang init kapag siya ang tinitingnan. Isang gabi, habang abala si Ara sa pagbuburda ng isang komplikadong disenyo sa isang tela, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Si Marco. Bukas pa ang ilaw mo, sabi nito, ang boses ay mababa. Gabi na. Kailangan kong tapusin to, sagot ni Ara, hindi inaalis ang tingin sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga daliri ay pagod na, at ang kanyang mga mata ay nanlalabo na. Isang partikular na pattern ng bulaklak ang ayaw sumunod sa gusto niya. Narinig niya ang mga yapak ni Marco na papalapit. Tumayo ito sa likuran niya, ang presensya nito ay ramdam na ramdam niya.
Ang amoy nito, isang pinaghalong mamahaling pabango, at ang pamilyar na amoy ng tela, ay tila yumakap sa kanya. Mali ang pagpasok mo ng karayom, sabi nito, ang boses ay malapit sa kanyang tainga. Kaya kumukulubot ang tela. Bago pa man siya makasagot, naramdaman niya ang init ng kamay ni Marco sa ibabaw ng kanyang kamay. Dahan-dahan, ginabayan nito ang kanyang mga daliri. Dito, bulong nito. Mula sa ilalim, dahan-dahan lang pataas. Hayaan mong ang sinulid ang sumunod sa tela, huwag mong pilitin. Ang pagtuturo nito ay malumanay, ang mga kilos ay tiyak. Sa ilalim ng kanyang gabay, ang dating magulong borda ay nagsimulang magkaanyo. Ang mga bulaklak ay tila namukadkad sa ilalim ng kanilang mga kamay. Huminto si Ara sa paghinga. Ang buong mundo niya ay naging ang espasyong iyon, ang init ng kamay ni Marco, ang bulong ng kanyang boses, ang tibok ng kanyang puso na biglang bumilis. Nang matapos ang borda, hindi agad binitiwan ni Marco ang kanyang kamay. Nanatili silang ganoon, ang kanilang mga kamay ay magkapatong sa ibabaw ng telang puno ng bulaklak. Dahan-dahang lumingon si Ara. Ang mukha ni Marco ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Wala na ang Marco na arogante. Wala na ang Marco na katunggali. Ang nakikita niya ngayon ay isang lalaking may mga matang puno ng emosyon, paghanga, pag-aalala, at isang bagay na mas malalim pa, isang bagay na pareho nilang nararamdaman, ngunit hindi masabi. Dahan-dahan, ibinaba ni Marco ang kanyang tingin mula sa mga mata ni Ara patungo sa kanyang mga labi. Yumuko ito. Ang lahat ay nangyari ng napakabagal. Isang halik. Hindi ito mapusok o mapang-angkin. Ito ay magaan, malambot at puno ng pag-ingat. Parang isang dampi ng pakpak ng paru-paro. Isang pag-amin sa isang damdaming matagal nang itinatago. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nanatili silang magkalapit, ang kanilang mga noo ay magkadikit. Napapikit si Ara, ninanamnam ang sandaling iyon. Ang lahat ng babala ni Denise ay naglaho. Sa sandaling iyon, ang tanging totoo ay ang lalaking nasa harap niya. Ngunit ang mahika ay biglang nasira. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig nila mula sa pintuan. Sabay silang napalingon. Doon, nakatayo si Denise. Ang dala nitong supot ng pagkain ay bumagsak sa sahig, ang laman ay kumalat. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkagulat at hindi makapaniwalang sakit. Ang kanyang mga mata, na laging puno ng pagkalinga para kay Ara, ay ngayon ay nakatitig sa kanila na maihalong galit at pagtataksil. Denise T. Sabi ni Ara, ngunit ang salita ay nawala sa hangin. Hindi sumagot si Denise. Tiningnan niya si Ara, pagkatapos ay si Marco at muli kay Ara. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Pagkatapos, walang salita, mabilis itong tumalikod at tumakbo papalayo, papalabas sa gabi, dala-dala ang nabasag na tiwala at isang pusong puno ng galit. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy na nag-aalab sa dibdib ni Denise. Tumatakbo siya ng walang direksyon, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, hinahalo ang maskara sa kanyang mukha. Ang bawat hakbang ay isang suntok, ang bawat paghinga ay isang kirot. Ang imahe ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, parang isang sirang plaka. Si Ara at si Marco, magkalapit, ang kanilang mga labi ay nagkadikit. Ang itsura sa mukha ni Ara, isang itsura ng kaligayahan na hindi pa niya kailanman nakita. At ang itsura sa mukha ni Marco, isang itsura ng pagsinta na pinapangarap ni Denise na para sana sa kanya. Manloloko, bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Mga manloloko. Nakarating siya sa kanyang maliit na apartment at isinara ang pinto ng malakas. Sumandal siya dito at dahan-dahang dumausdos paupo sa sahig. Doon, sa dilim, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak ng umiyak. Umiyak siya para sa kanyang pagkakaibigan, para sa kanyang mga pangarap, at para sa kanyang sawimpalad na puso. Mula pa pagkabata, si Ara na ang bida. Si Ara ang may talento. Si Ara ang laging pinapalakpakan. At si Denise, siya ang laging nasa likod, ang best friend, ang suporta. Palagi siyang nakangiti, palaging pumapalakpak, ngunit sa loob-loob niya, isang maliit na binhi ng inggit ang unti-unting lumalaki, dinidiligan ng bawat papuri na natatanggap ni Ara. Pinangarap niya si Marco mula pa noong una niya itong makita. Ang tindig nito, ang talino, ang tagumpay, ito ang lahat ng gusto niya.
Nang pumasok siya sa opisina nito, umarte siyang hangal at tagahanga, ngunit ang totoo, sinusukat na niya ang kanyang magiging katunggali. Akala niya may pag-asa siya. Pero kinuha na naman ni Ara ang para sa kanya. Gaya ng dati. Hindi na niya ito kaya. Pagod na siyang laging pangalawa. Pagod na siyang mabuhay sa anino ni Ara. Kung hindi niya kayang talunin si Ara sa talento, tatalunin niya ito sa ibang paraan. Pinunasan ni Denise ang kanyang mga luha. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Tumayo siya at binuksan ang ilaw. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay nakakalat ang mga litrato nila ni Ara, mga kuha mula sa kanilang kabataan, sa kanilang graduation, sa pagbubukas ng sinulid ng pangarap. Kinuha niya ang isang litrato kung saan magkaakbay sila, parehong nakangiti. Gamit ang nanginginig ngunit desididong kamay, pinunit niya ito sa gitna. Kinabukasan, ibang Denise na ang humarap sa mundo. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namamaga, ngunit natatakpan ito ng pilit ng ngiti. Ang una niyang ginawa ay pumunta sa palengke ng Quiapo, kung saan nagtitipon ang mga mananahi at sismosa. "Nako, Aling Nena, kumusta po?" bati niya sa isang matandang mananahi. "Nakita niyo na po ba ang bagong disenyo ni Ara? Napakaganda. Pero alam niyo ba, parang pamilyar. Parang nakita ko na sa mga gawa ni Sir Marco." Sinabi niya ito nang may kasamang tawa, na para bang isang birong walang mali siya. Ngunit ang lason ay naitanim na. "Talaga, Hisha," sabi ni Aling Nena, ang mga mata ay nanlaki sa interes. "Po. Nako, baka nagkakamali lang ako," sabi ni Denise, sabay takip sa kanyang bibig. Pero alam niyo na, simula nang maging close sila, parang nag-iba ang estilo ni Ara. Mas naging estilo de Hidalgo ang dating. Iniwan niya si Aling Nena na may iniisip at nagpatuloy sa kanyang lakad, naghahasik ng parehong kwento sa iba't ibang paraan, isang bulong dito, isang pasaring doon. Alam niya kung paano gumagana ang chismis sa kanilang maliit na komunidad. Ito ay mas mabilis kumalat kaysa sa apoy. Ngunit hindi siya doon natapos. Mayroon siyang alas. Ang litratong ninakaw niya mula sa sketchbook ni Marco. Kinontak niya si Chika Queen, isang sikat na fashion blogger na kilala sa paglalabas ng mga kontrobersyal na kwento. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop. "Mayroon akong kwento para sa'yo," simula ni Denise, ang kanyang boses ay puno ng drama at pag-aalala. Isang kwento tungkol sa isang batang taga-disenyo na inaapi. Tungkol sa pagnanakaw ng ideya. "Sino? Sino ang nagnanakaw?" tanong ng blogger, ang mga mata ay kumikinang sa pananabik. Ipinakita ni Denise ang isang sketch. Isang sketch na ginawa niya mismo, na halos eksaktong kopya ng isa sa mga disenyo ni Ara para sa susunod na round. Ito ang disenyo ng kaibigan ko, si Ara. Napakagaling niya, di ba? Pero natatakot ako para sa kanya. Bakit? Dahil ang kanyang katunggali, si Marco de la Vega, ay sinusubukang kunin ang kanyang loob. Paliwanag ni Denise, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng peking pag-aalala. Lagi siyang nasa patahian ni Ara. At kamakailan lang, may mga elementong ganito na lumalabas sa mga gawa ni Sir Marco. Paano kung sabihin niyang si Ara ang nagnakaw? Walang laban ang kaibigan ko. Ang kwento ay perpekto. Inilalagay niya si Ara bilang biktima, habang itinatanim ang ideya na ang disenyo ay maaaring orihinal na galing kay Marco. Ito ay isang paunang atake. Isang paraan para palabuin ang tubig bago pa man ang tunay na laban. Interesante, sabi ng blogger, kinukuhanan ng litrato ang sketch. "May ebidensya ka ba na kay Ara talaga yan?" "Ako," mabilis na sagot ni Denise. "Ako ang saksi. Ako ang best friend niya. Nakita ko siyang ginawa iyan mula sa simula." Kinagat ng blogger ang pain. Isang kwento ng David laban kay Goliath na may kasamang chismis ng pagnanakaw. Perpekto para sa kanyang mga mambabasa. Nang gabing iyon, lumabas ang blog post, ang pamagat ay malaki at nakakagulat. "Sigalote si aguho ng kinabukasan, den sinulid ng pangarap gizi defi anino lamang ng estilo Hidalgo." Ang artikulo ay hindi direktang nag-aakusa, ngunit puno ito ng mga mapanirang tanong at mga testimonya mula sa mga hindi nagpakilalang source, ang mga tsismis na ikinalat ni Denise sa Quiapo.
Ipinapakita nito ang sketch ni Ara at binabanggit ang lumalaking kipagkakahawigi ng estilo nito sa estilo ni Marco. Ang artikulo ay kumalat na parang wildfire sa social media. Sa kanyang apartment, binabasa ni Denise ang bawat komento. Ang ilan ay nagtatanggol kay Ara. Ngunit marami ang nagdududa. Baka naman totoo. Imposibleng makaisip ng ganyan ang isang baguhan. Strategy lang yan ni girl para mapalapit kay Papa Marco. Nakakaawa naman si Marco. Ginagamit lang siya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Denise. Ito ay simula pa lamang. Ang laro ay nagsimula na. At sa larong ito, sisiguraduhin niyang siya ang mananalo sa huli. Umaga pa lang, kumukulo na ang dugo ni Marco. Hawak niya ang kanyang cellphone, ang screen ay nagpapakita ng nakakainis na pamagat mula sa blog ni Chika Queen. Paulit-ulit niya itong binasa, at sa bawat pagbasa, lalong tumitindi ang galit niya. Si Galote si aguho ng kinabukasan, then sinulid ng pangarap gizi defi anino lamang ng estilo Hidalgo. Isang kasinungalingan. Isang maruming paninira. Ang mas nakakagalit pa ay ang paggamit sa pangalan niya para sirain si Ara. Sino ang may gawa nito? Isang desperadong katunggali? O isang taong gustong sirain silang dalawa? Ang unang instinct ni Marco ay ang magalit kay Ara. Ang lumang Marco, ang Marco bago ang bagyo at ang halik, ay agad na maniniwala sa kasinungalingan. Iisipin niyang si Ara mismo ang nagpakalat nito para makakuha ng simpatya. Ngunit ngayon iba na. Ang alaala ng kanilang halik ay sariwa pa. Ang lambot ng kanyang mga labi, ang takot at pag-asa sa kanyang mga mata. Hindi. Hindi iyon kayang gawin ni Ara. Mayroon siyang integridad. Mayroon siyang puso. Pinanghahawakan niya ang tiwalang iyon. Lalabanan natin to, bulong niya sa sarili, puno ng determinasyon. Hindi niya hahayaang sirain ng isang walang pangalang blogger ang namumuo sa pagitan nila. Hindi niya hahayaang manalo ang mga anino ng nakaraan. Mabilis siyang kumilos. Hindi na siya nag-abala pang mag-ayos. Nagsuot lang siya ng isang simpleng t-shirt at pantalon at nagmamadaling lumabas ng kanyang opisina. Kailangan niyang makita si Ara. Kailangan niyang sabihin sa kanya na magkasama sila rito. Na pinaniniwalaan niya ito. Tumawid siya sa kalsada, ang kanyang mga hakbang ay mabilis at mailayunin. Ang sinulid ng pangarap ay mukhang mas malungkot kaysa dati. Sarado ang pinto, ngunit nakikita niya ang anino ni Ara sa loob. Kumatok siya ng malakas. Ara! Ako to, si Marco. Walang sumasagot. Ara, buksan mo ang pinto. Mag-usap tayo, pakiusap niya. Maya-maya, dahan-dahang bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya si Ara. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga, ang kanyang mukha ay maputla. Halatang umiyak ito buong gabi. Isang kirot ng awa at galit ang naramdaman ni Marco, awa para kay Ara, at galit sa kung sino man ang may gawa nito sa kanya. Nakita mo na, tanong ni Ara, ang boses ay basag. Sagot ni Marco, ang kanyang boses ay malumanay. Huwag mo iyang pansinin. Paninira lang yan. Gawa-gawa lang ng mga taong inggit. Pumasok siya sa loob at isinara ang pinto. Hinawakan niya ang mga balikat ni Ara. Makinig ka sa akin. Hindi ako naniniwala sa kanila. Alam kong hindi mo iyan gagawin. Magkasama tayo rito, okay? Aayusin natin to. Tumingala si Ara sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at kaunting pag-asa. Talaga? Sabi ni Marco, puno ng katiyakan. Ngumiti siya. Hindi ko hahayaang sirain nila tayo. Ang ngiti ni Ara ay parang sinag ng araw pagkatapos ng isang mahabang ulan. Tila nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Salamat, Marco. Salamat. Walang anuman. Patingin nga ng ginagawa mo para sa finals, sabi ni Marco, sinusubukang pagaanin ang usapan at ibalik ang kanilang focus sa trabaho. Para maipakita natin sa kanila kung sino talaga ang may talento. Tumango si Ara at dinala siya sa kanyang maliit na mesa. Doon, sa ilalim ng isang puting kumot, nakatago ang kanyang obra maestra. Hindi pa ito tapos, sabi ni Ara, medyo nahihiya, pero ito ang plano ko. Dahan-dahan niyang inalis ang kumot. At sa sandaling iyon, huminto ang mundo ni Marco.
Ang nakalatag sa mesa ay isang paunang disenyo para sa isang eleganteng evening gown. Ang silhouette ay maganda. Ang tela ay napili ng may kasanayan. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang partikular na detalye, isang detalyadong sketch ng borda na ilalagay sa balikat at likod ng damit. Isang borda ng mga bulaklak na rosas na may mga dahon na tila yumayakap sa balikat. Ang bawat kurba, bawat linya, bawat pagkakaayos ng mga talulot. Pamilyar. Nakakatakot na pamilyar. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang gulugod. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Biglang bumalik ang lahat. Ang imahe ni Elara, nakangiti habang tinitingnan ang kanyang sketchbook. Ang eksaktong disenyo ng bordang iyon na siya mismo ang gumuhit maraming taon na ang nakalipas. Ang disenyo na ninakaw nito. Ang disenyo na sumira sa kanyang tiwala at dumurog sa kanyang puso. At ngayon, narito ito. Nasa harap niya. Sa mesa ni Ara. Hindi. Hindi maaari. Saan mo nakuha yan? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay biglang naging malamig at walang emosyon. Ang init at pag-aalala kanina ay naglaho na parang bula. Nagulat si Ara sa biglaang pagbabago ng kanyang tono. Ano? Sarili kong gawa yan. Matagal ko nang iniisip yan. Huwag kang magsinungaling sa akin, sigaw ni Marco, hindi na napigilan ang sarili. Itinuro niya ang sketch. Iyang borda. Saan mo iyan nakita? Wala. Ako ang gumawa niyan, giit ni Ara, ang pagkalito sa kanyang mukha ay napalitan na ng takot. Tiningnan ni Marco si Ara, ngunit hindi na niya nakikita ang babaeng kanyang hinalikan. Ang nakikita na lang niya ay si Elara. Ang parehong mga mata na nagsasabing sila'y inosente. Ang parehong bibig na nagsisinungaling. Ang lahat na nangyari ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang pagtulong niya sa baha. Ang mga pag-uusap nila. Ang halik. Isa lang ba itong malaking palabas? Isang plano para makuha ang kanyang loob, para makapasok sa kanyang mundo, para makakuha ng access sa kanyang mga ideya. Ang artikulo sa blog. Siya ba ang nagpakalat noon para pagtakpan ang sarili niyang pagnanakaw? Para palabasin na si Marco ang kontrabida kung sakaling mabuking siya. Ang sakit. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa noong una. Dahil sa pagkakataong ito, hinayaan niyang bumaba ang kanyang pader. Nagtiwala siya. At muli sinaksak siya sa likod. Pamilyar sa akin ang disenyong iyan, Ara, sabi ni Marco, ang bawat salita ay puno ng yelo at pait. Pamilyar na pamilyar. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Ara. Hindi na niya kayang marinig pa ang mga kasinungalingan nito. Dahan-dahan siyang umatras, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam at pagkaduro. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng nagsimula ng maghilom sa kanyang mga sugat, ay siya rin palang magbubukas ulit sa mga ito, ng mas malalim. Tumalikod siya at naglakad palabas ng pinto, isinasara ito ng may bigat na sumisimbolo sa pagsasara ng kanyang puso. Iniwan niya si Ara na nakatayo, nanginginig at lubos na naguguluhan. Ang tanging naiwan sa hangin ay ang kanyang mga salitang puno ng lason at ang mga piraso ng kanilang nasirang tiwala. Umaga pa lang, kumukulo na ang dugo ni Marco. Hawak niya ang kanyang cellphone, ang screen ay nagpapakita ng nakakainis na pamagat mula sa blog ni Chika Queen. Paulit-ulit niya itong binasa, at sa bawat pagbasa, lalong tumitindi ang galit niya, parang lason na kumakalat sa kanyang mga ugat. Sigalot si aguho ng kinabukasan, then sinulid ng pangarap gizi defi anino lamang ng estilo Hidalgo. Isang kasinungalingan. Isang maruming paninira. Ang mas nakakagalit pa ay ang paggamit sa pangalan niya para sirain si Ara. Sino ang may gawa nito? Isang desperadong katunggali? O isang taong gustong sirain silang dalawa? Ang unang instinct ni Marco ay ang magalit kay Ara. Ang lumang Marco, ang Marco bago ang bagyo at ang halik, ay agad na maniniwala sa kasinungalingan. Iisipin niyang si Ara mismo ang nagpakalat nito para makakuha ng simpatya. Ngunit ngayon iba na. Ang alaala ng kanilang halik ay sariwa pa. Ang lambot ng kanyang mga labi, ang takot at pag-asa sa kanyang mga mata. Hindi. Hindi iyon kayang gawin ni Ara. Mayroon siyang integridad. Mayroon siyang puso.
Pinanghahawakan niya ang tiwalang iyon na parang isang manipis na sinulid na ayaw niyang mapatid. Lalabanan natin to, bulong niya sa sarili, puno ng determinasyon. Hindi niya hahayaang sirain ng isang walang pangalang blogger ang namumuo sa pagitan nila. Hindi niya hahayaang manalo ang mga anino ng nakaraan. Mabilis siyang kumilos. Hindi na siya nag-abala pang mag-ayos. Nagsuot lang siya ng isang simpleng t-shirt at pantalon at nagmamadaling lumabas ng kanyang opisina. Kailangan niyang makita si Ara. Kailangan niyang sabihin sa kanya na magkasama sila rito. Na pinaniniwalaan niya ito. Tumawid siya sa kalsada, ang kanyang mga hakbang ay mabilis at mailayunin. Ang sinulid ng pangarap ay mukhang mas malungkot kaysa dati. Sarado ang pinto, ngunit nakikita niya ang anino ni Ara sa loob. Kumatok siya ng malakas. Ara! Ako to, si Marco. Walang sumasagot. Ara, buksan mo ang pinto. Mag-usap tayo, pakiusap niya, ang boses niya ay mas malumanay na ngayon. Maya-maya, dahan-dahang bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya si Ara. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga, ang kanyang mukha ay maputla. Halatang umiyak ito buong gabi. Isang kirot ng awa at galit ang naramdaman ni Marco, awa para kay Ara, at galit sa kung sino man ang may gawa nito sa kanya. Nakita mo na, tanong ni Ara, ang boses ay basag at halos hindi marinig. Sagot ni Marco, ang kanyang boses ay malumanay. Huwag mo iyang pansinin. Paninira lang yan. Gawa-gawa lang ng mga taong inggit. Pumasok siya sa loob at isinara ang pinto. Hinawakan niya ang mga balikat ni Ara, pilit na ipinaparamdam ang kanyang suporta. Makinig ka sa akin. Hindi ako naniniwala sa kanila. Alam kong hindi mo iyan gagawin. Magkasama tayo rito, okay? Aayusin natin to. Tumingala si Ara sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at kaunting pag-asa, na parang isang kandilang muling nag-apoy sa gitna ng dilim. Talaga? Sabi ni Marco, puno ng katiyakan. Ngumiti siya, isang ngiting para lamang sa kanya. Hindi ko hahayaang sirain nila tayo. Ang ngiti ni Ara ay parang sinag ng araw pagkatapos ng isang mahabang ulan. Tila nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Salamat, Marco. Salamat. Walang anuman. Patingin nga ng ginagawa mo para sa finals, sabi ni Marco, sinusubukang pagaanin ang usapan at ibalik ang kanilang focus sa trabaho. Para maipakita natin sa kanila kung sino talaga ang may talento. Tumango si Ara at dinala siya sa kanyang maliit na mesa. Doon, sa ilalim ng isang puting kumot, nakatago ang kanyang obra maestra, ang kanyang huling pag-asa. Hindi pa ito tapos, sabi ni Ara, medyo nahihiya, pero ito ang plano ko. Dahan-dahan niyang inalis ang kumot. At sa sandaling iyon, huminto ang mundo ni Marco. Ang nakalatag sa mesa ay isang paunang disenyo para sa isang eleganteng evening gown. Ang silhouette ay maganda. Ang tela ay napili ng may kasanayan. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang partikular na detalye, isang detalyadong sketch ng borda na ilalagay sa balikat at likod ng damit. Isang borda ng mga bulaklak na rosas, na may mga dahon na tila yumayakap sa balikat. Ang bawat kurba, bawat linya, bawat pagkakaayos ng mga talulot. Pamilyar. Nakakatakot na pamilyar. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang gulugod. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang mga pader ng kanyang opisina ay tila gumuho at bumalik siya sa isang madilim na silid mula sa kanyang nakaraan. Biglang bumalik ang lahat. Ang imahe ni Elara, nakangiti habang tinitingnan ang kanyang sketchbook. Ang eksaktong disenyo ng bordang iyon na siya mismo ang gumuhit maraming taon na ang nakalipas. Ang disenyo na ninakaw nito. Ang disenyo na sumira sa kanyang tiwala at dumurog sa kanyang puso. At ngayon, narito ito. Nasa harap niya. Sa mesa ni Ara. Hindi. Hindi maaari. Saan mo nakuha yan? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay biglang naging malamig at walang emosyon. Ang init at pag-aalala kanina ay naglaho na parang bula, napalitan ng isang nakakapasong yelo. Nagulat si Ara sa biglaang pagbabago ng kanyang tono. Ano? Sarili kong gawa yan. Matagal ko nang iniisip yan. Huwag kang magsinungaling sa akin, sigaw ni Marco, hindi na napigilan ang sarili.
Itinuro niya ang sketch, ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit. Iyang Berda. Saan mo iyan nakita? Wala. Ako ang gumawa niyan, giit ni Ara. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay napalitan na ng takot at sakit dahil sa kanyang akusasyon. Tiningnan ni Marco si Ara, ngunit hindi na niya nakikita ang babaeng kanyang hinalikan. Ang nakikita na lang niya ay si Elara. Ang parehong mga mata na nagsasabing sila'y inosente. Ang parehong bibig na nagsisinungaling. Ang lahat na nangyari ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan sa kanyang isipan na nilaso ng lumanyang sugat. Ang pagtulong niya sa baha. Ang mga pag-uusap nila. Ang halik. Isa lang ba itong malaking palabas? Isang plano para makuha ang kanyang loob, para makapasok sa kanyang mundo, para makakuha ng access sa kanyang mga ideya. Ang artikulo sa blog. Siya ba ang nagpakalat noon para pagtakpan ang sarili niyang pagnanakaw? Para palabasin na si Marco ang kontrabida kung sakaling mabuking siya. Ang sakit. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa noong una. Dahil sa pagkakataong ito, hinayaan niyang bumaba ang kanyang pader. Nagtiwala siya. At muli sinaksak siya sa likod. Pamilyar sa akin ang disenyong iyan, Ara, sabi ni Marco, ang bawat salita ay puno ng yelo at pait na tumatago sa puso ni Ara. Pamilyar na pamilyar. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Ara. Hindi na niya kayang marinig pa ang mga kasinungalingan nito. Dahan-dahan siyang umatras, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam at pagkaduro. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng nagsimula ng maghilom sa kanyang mga sugat, ay siya rin palang magbubukas ulit sa mga ito, ng mas malalim at mas masakit. Tumalikod siya at naglakad palabas ng pinto, isinasara ito ng may bigat na sumisimbolo sa pagsasara ng kanyang puso. Iniwan niya si Ara na nakatayo, nanginginig at lubos na naguguluhan. Ang tanging naiwan sa hangin ay ang kanyang mga salitang puno ng lason at ang mga piraso ng kanilang nasirang tiwala. Parang isang panaginip. Isang masamang panaginip na ayaw magising ni Ara. Ang mga salita ni Marco ay paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isipan, mas masakit kaysa sa sampal, mas malalim kaysa sa saksak. Pamilyar na pamilyar. Anong ibig sabihin noon? Saan niya nakita ang disenyo niya? Impossible. Ang bawat linya ng burdang iyon ay galing sa kanyang puso, sa kanyang mga puyat na gabi, sa kanyang mga pangarap. Paano nangyari ito? Sa mga araw na lumipas bago ang finals, si Ara ay parang isang kaluluwang ligaw. Sinubukan niyang tawagan si Marco. Nag-text siya. Nagpunta pa siya sa Estilo de Hidalgo, ngunit hinarang siya ng sekretarya nito. Sir Marco is busy, ang malamig na sagot sa kanya. Para siyang isang pader na hindi niya kayang sirain. Ang katahimikan ni Marco ay mas masakit pa kaysa sa kanyang galit. Ito ay isang paghatol. Isang pag-abandona. Tanging si Denise na lang ang nasa tabi niya. Sinabi ko na sayo, di ba, sabi nito, ang boses ay puno ng peking awa habang hinahaplos ang kanyang likod. Ginagamit ka lang niya. At ngayong nakuha na niya ang gusto niya, o marahil ay natatakot siyang matalo mo, sinisiraan ka niya. Huwag kang mag-alala, Ara. Kasama mo ako. Ipakita mo sa kanilang lahat na mali sila. Ang mga salita ni Denise ay dapat sanang magbigay ng lakas, ngunit para itong langis na ibinubuhos sa apoy na sumusunog sa kanyang puso. Dumating ang gabi ng finals ng aguho ng kinabukasan. Ang backstage ay isang ipo-ipo ng kaba, pananabik at artipisyal ng ngiti. Ngunit para kay Ara, ang lahat ay malabo at walang tunog. Nakaupo siya sa isang sulok, yakap-yakap ang sarili, habang inaayusan ang kanyang modelo. Ang magandang gown na dapat sana isimbolo ng kanyang tagumpay ay tila naging isang mabigat na kadena. Ilang sandali bago magsimula ang palabas, isang anunsyo ang gumimbal sa lahat. Isang karangalan na ipakilala ang ating espesyal na panauhing hurado para sa gabing ito, sabi ng host sa entablado. Isang pangalan na hindi nabanyaga sa industriya ng fashion. Walang iba kundi ang henyo sa likod ng Estilo de Hidalgo, Ginoong Marco de la Vega. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Ngunit para kay Ara, ang tunog ay parang dagundong ng isang gumuguhong gusali. Napatingin siya sa entablado. Doon, umakyat si Marco, bihis na bihis sa isang itim na suit, ang mukha ay seryoso at walang emosyon.
Umupo siya sa gitna ng mga hurado, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa entablado, na parang isang hari na handa nang magbigay ng hatol. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, na parang gusto nang kumawala sa kanyang dibdib. Hindi ito maaari. Paano siya hahatulan ng taong humatol na sa kanya? Ara, ayos ka lang, tanong ni Denise, hinawakan ang kanyang braso. Hindi makasagot si Ara. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Tinawag na ang kanyang pangalan. Nanginginig ang mga tuhod ni Ara habang pinapanood niya ang kanyang modelo na maglakad palabas. Ang gown ay napakaganda sa ilalim ng mga ilaw. Ang borda ng mga rosas ay kumikinang, bawat sinulid ay sumisigaw ng kanyang pagod at pangarap. Sa isang normal na sitwasyon, ito sana ang pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. Ngunit hindi ito isang normal na sitwasyon. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa isang tao, kay Marco. Pinanood niya ang bawat reaksyon nito. Ang pagkunot ng noo. Ang pag-igting ng kanyang panga. Ang malamig at mapanuring tingin na tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Nang matapos maglakad ang modelo at tumayo sa gitna ng entablado, nagsalita ang isa sa mga hurado, pinupuri ang pagkakagawa ng damit. Ngunit bago pa man ito matapos, itinaas ni Marco ang kanyang mikropono. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong bulwagan. Magandang gabi, simula ni Marco, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Tumingin siya, hindi sa modelo, kundi direkta kay Ara na nakatayo sa gilid ng entablado. Santos, isang kahangahangang likha. Ang bawat detalye ay pinag-isipan. Isang maliit na pag-asa ang sumibol sa puso ni Ara. Baka nagbago ang isip niya. Ngunit, patuloy ni Marco at ang salitang iyon ay parang isang patalim, interesado akong malaman. Maaari mo bang ipaliwanag kung saan nagmula ang kakaibang borda na iyan, Santos? Ang inspirasyon sa likod ng disenyo ng mga rosas na iyan. Ang tanong ay hindi isang tanong. Ito ay isang akusasyon, ibinalot sa isang magalang na tono para marinig ng lahat. Naramdaman ni Ara na ang lahat ng dugo ay umakyat sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang tingin ng daan-daang tao, ang mga bulungan, ang paghatol. Aakin pong sariling disenyo iyan, nautal niyang sagot, ang kanyang boses ay nanginginig. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Talaga ba? At sa sandaling iyon, nang si Ara ay nasa bingit na ng pagbagsak, isang di inaasahang bagay ang nangyari. Si Denise ay biglang tumakbo paakyat sa entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng luha, na parang isang matalik na kaibigan na handang ipagtanggol ang kanyang nasasaktang kaibigan. Niyakap niya si Ara. Ara, patawarin mo ako. Humihikbing sabi ni Denise. Inilapit ni Denise ang kanyang mukha sa balikat ni Ara, malapit sa mikropono na nakakabit sa damit ni Ara. At sa isang bulong na sapat na para marinig ng buong bulwagan, dahil sa nakabukas pa ring sound system, sinabi niya ang mga salitang wawasak sa lahat. Ara, patawarin mo ako. Nakita ko ang sketchbook ni Sir Marco. Hindi ko na kayang magsinungaling para sa'yo. Isang kolektibong hininga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manonood. Para itong isang bombang sumabog. Ang pag-amin ng matalik na kaibigan. Ang pinakamatibay na ebidensya. Napabitaw si Ara sa yakap ni Denise, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Tumingin siya kay Denise, sa kanyang umiiyak na kaibigan, sa kanyang taksil. Ang mga flash ng kamera ay nagsimulang sumabog na parang mga kidlat. Ang mga bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang mundo ni Ara ay gumuho sa harap mismo niya, sa ilalim ng nakakasilaw na mga ilaw ng entablado. Nakatayo siya doon, sa gitna ng unos, habang ang kanyang pangarap, ang kanyang pangalan, at ang kanyang puso ay isa-isang dinuduro. Wala na. Tapos na ang lahat. Ang tropeo ay malamig sa kanyang mga kamay. Mabigat. Ngunit ang bigat nito ay walang-wala kumpara sa bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Siya ang nanalo. O mas tamang sabihin, si Ara ang natalo. Ang estilo de Hidalgo ay muling nagkamit ng karangalan. Ngunit walang lasa ang tagumpay. Mapait. Parang abo sa kanyang dila. Nakaupo si Marco sa dilim ng kanyang opisina, ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga ilaw ng kalsada sa labas. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang itsura ni Ara sa entablado, ang pagkagulat, ang sakit,
ang tuluyang pagkadurog sa kanyang mga mata nang magsalita si Denise. Dapat sana ay makaramdam siya ng kasiyahan. Ng paghihiganti. Isang patunay na tama siya. Ngunit wala. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim at nakakaguho na kalungkutan. May mali. May isang piraso ng puzzle na hindi umaangkop. Ang pag-iyak ni Denise sa entablado. Masyadong perpekto. Masyadong dramatiko. Parang isang eksena sa isang pelikula. At ang reaksyon ni Ara, hindi iyon reaksyon ng isang taong nahuli sa kasinungalingan. Iyon ay reaksyon ng isang taong lubusang pinagtaksilan. Pinagtaksilan. Ang salitang iyon ay tumama sa kanya. Napapikit si Marco, kinu-question ang kanyang sarili. Naging bulag ba siya sa galit? Hinayaan ba niyang ang sugat na iniwan ni Elara ay lasonin ang kanyang pag-iisip at hatulan ang isang inosenteng tao? Biglang tumunog ang kanyang cellphone, ang tunog ay parang isang sigaw sa katahimikan ng gabi. Isang hindi rehistradong numero. Ayaw sana niyang sagutin, ngunit may nag-udyok sa kanya na kunin ito. Hello, sagot niya, ang boses ay pagod. Isang pamilyar na tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang tawa na hindi niya narinig sa loob ng maraming taon, ngunit kilalang kilala pa rin niya. Isang tawa na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Marco, mahal. Kamusta ka na? Nanigas si Marco sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, ngunit hindi dahil sa pananabik. Dahil sa takot at galit. Elara, sabi niya, ang pangalan ay parang laso na lumabas sa kanyang bibig. Anong kailangan mo? Grabe ka naman. Hindi mo ba ako na-miss? Sabi ni Elara, ang boses ay puno ng pang-aasar. Tumawag lang ako para batiin ka. Congratulations. Napanood ko ang finals ng aguhon ng kinabukasan online. Nakakatuwa. Tapusin mo na to, Elara. Ano nang gusto mo? Mariing tanong ni Marco. Nakita ko ang nanalo sa contest. Oh, teka, ang nanalo ay yung best friend ng natalo, di ba? Yung si Denise, patuloy ni Elara, na para bang ninanamnam ang bawat salita. Magaling ang estudyante mo, Marco. O baka naman yung kaibigan ng estudyante mo. Ang gulo. Pero isa lang ang sigurado ako. Ano iyon? Magaling siyang magnakaw. Tulad ng dati mong mentor, tumawa ulit si Elara. Kumunot ang noo ni Marco. Anong ibig mong sabihin? Ang disenyo. Yung nanalong disenyo ni Denise. Ang ganda. Isang perpektong kombinasyon, paliwanag ni Elara, ang kanyang tono ay nagiging maseryoso. Kinikilala ko ang estilo. Ang ideya ng mga burda ng bulaklak nakita ko iyan sa mga blog. Galing sa sinulid ng pangarap tama? Gawa ni Araceli Santos. Ngunit ang base ng disenyo, ang silhouette ng damit, ang paraan ng pagkakagawa ng balikat akin yun. Ano, bulong ni Marco, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Well, hindi eksaktong akin, pagtatama ni Elara, at naramdaman ni Marco ang ngisi nito sa kabilang linya. Galing iyon sa luma mong sketchbook. Yung paborito kong disenyo mo. Ang galing niyang maghalo, di ba? Kinuha niya ang ideya ng isa, at kinuha niya ang disenyo ng isa pa. Isang henyo sa pagnanakaw. Para siyang sinampal ng katotohanan. Isang katotohanan na napakasakit at napakalinaw. Bigla, ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkasya. Ang pagpunta ni Denise sa kanyang opisina. Ang paghanga nito. Ang sketchbook niya na naiwan sa mesa. Ang artikulo sa blog na nagpapakalat ng duda, na naglalagay kay Ara sa isang alanganing posisyon. Ang pag-akusa niya kay Ara, na nakabatay sa isang bahagi lang ng katotohanan, ang burda. At ang perpektong pag-iyak ni Denise sa entablado, na naghugas ng kanyang mga kamay habang itinutulak si Ara sa bangin. Si Denise. Si Denise ang may gawa ng lahat. Ninakaw niya ang ideya ni Ara, at ninakaw niya ang disenyo mula sa nakaraan ni Marco. Pinagbangga niya silang dalawa. At si Marco, sa kanyang pagkabulag sa sakit ng nakaraan, ay naging perpektong kasangkapan sa kanyang plano. Hinulog niya ang tropeo. Gumawa ito ng isang malakas na kalabog sa sahig. Marco, nariyan ka pa ba? Tanong ni Elara. Pupunta ako dyan sa Maynila. Kailangan naming mag-usap ng partner ko sa krimen. Mayroon akong dapat singilin sa kanya. Ngunit hindi na nakikinig si Marco.
Ibinaba niya ang tawag, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Napasabunot siya sa kanyang buhok, isang sigaw ng pagkadurog at pagsisisi ang gustong kumawala mula sa kanyang lalamunan. Anong nagawa niya? Hinatulan niya ang isang inosenteng tao. Sinaktan niya ang babaeng nagsimulang magtiwala sa kanya. Ang babaeng nagtiwala sa kanya. Siya mismo ang nagtulak dito sa kapahamakan, batay sa isang kasinungalingan na perpektong inihanda para sa kanya. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at tumakbo palabas ng kanyang opisina, palabas ng gusali, papalabas sa gabi. Kailangan niyang makita si Ara. Kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Ngunit paano? Paano mo hihingin ang tawad ng isang taong ikaw mismo ang sumira? Ang sinulid ng pangarapi ay tahimik. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan. Ito ay ang katahimikan ng isang libingan. Ang mga makina ay natatakpan ng puting tela na parang mga multo mula sa nakaraan. Ang mga rolyo ng tela ay nakatago sa mga kahon. At si Ara, ang kaluluwa ng lugar na ito, ay gumagalaw na parang isang anino. Tapos na. Pagkatapos ng gabi ng finals, ang pangalan niya ay naging kasing kahulugan ng salitang Imandaraya. Ang mga kliyente ay hindi na dumarating. Ang mga tawag sa telepono ay tumigil. Ang tanging natitira ay ang mga mapanghusgang tingi ng mga kapitbahay at ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Wala na siyang pagpipilian. Ibebenta na niya ang patahian. Ang bawat kahon na kanyang inaayos, ang bawat piraso ng tela na kanyang tinitiklop, ay parang isang piraso ng kanyang puso na kanyang ibinabaon. Nasa kalagitnaan siya ng pag-aayos nang bumukas ang pinto. Si Denise. May dala itong isang paper bag ng pagkain at isang pilit ng ngiti. Ara, kumusta ka na? Tanong nito, ang boses ay puno ng pag-aalala na ngayon ay parang lason sa pandinig ni Ara. Dinalhan kita ng paborito mong siopao. Hindi tumingin si Ara. Nagpatuloy lang siya sa pagliligpit. Hindi ako gutom. Inilapag ni Denise ang pagkain sa mesa at lumapit. Ara, alam kong mahirap to, pero kailangan mong maging matatag. Huwag mong hayaang sirain kanila. Doon na huminto si Ara. Dahan-dahan siyang lumingon, at sa kauna-unahang pagkakataon mula noong gabing iyon, tiningnan niya si Denise ng diretso sa mga mata. Wala na ang dating Ara na madaling maniwala, na takot sa komprontasyon. Ang babaeng nakatayo ngayon ay may mga matang puno ng sakit, ngunit matigas at hindi natitinag. Sino ang nila, Denise? Tanong ni Ara, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may yelo. Sino ang sumisira sa akin? Natigilan si Denise. Siyempre si Marco. At ang mga hurado. Hindi sila naniwala sa'yo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ara. Hindi, Denise. Hindi sila. Isa lang. Isa lang ang sumira sa akin. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong ni Denise, nagsisimula ng kabahan. Nang gabing iyon, patuloy ni Ara, bawat salita ay mabagal at may diin. Nang tumakbo ka paakyat sa entablado, bakit mo ginawa iyon? Para tulungan ka. Para ipagtanggol ka, mabilis na sagot ni Denise. Talaga? O para siguraduhing maririnig ng lahat ang kasinungalingan mo? Humakbang si Ara palapit. Nakita ko ang sketchbook ni Sir Marco. Hindi ko na kayang magsinungaling para sa'yo. Iyon ang sabi mo. Paano mo nalaman na may sketchbook si Marco? Paano mo nalaman kung ano ang laman noon kung ako mismo ay walang alam? Paano mo naitugma ang lahat ng perpekto, Denise? Namutla si Denise. Nagsimulang mamuo ang pawis sa kanyang noo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nag-aalala lang ako sa'yo. Huwag mo akong tawaging sinungaling, sigaw ni Ara. Ang kanyang boses ay sa wakas ay nabasag ng galit at sakit. Ikaw ang sinungaling. Buong buhay ko, itinuring kitang kapatid. Pinagkatiwalaan kita. Pero habang ako'y nangangarap, ikaw pala ay nagpaplano kung paano ito wasakin. Bakit, Denise? Bakit? Dahil pagod na ako, sigaw pabalik ni Denise, ang kanyang maskara ng pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho, inilalantad ang pangit na mukha ng inggit. Pagod na akong laging nasa likod mo. Laging best friend ni Ara. Laging anino mo. Ako rin, may pangarap. Ako rin, gusto kong mapansin. Sa gitna ng kanilang sigawan, bumukas ng malakas ang pinto. Si Marco.
Humihingal, ang mukha ay puno ng pagsisisi at desperasyon. Nakatingin siya kay Ara, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. At sa likod niya, isang babae ang dahan-dahang pumasok. Maganda, elegante, at may isang mapanganib na ngiti sa kanyang mga labi. Si Elara. Mukhang naistorbo namin kayo, sabi ni Elara, ang kanyang boses ay parang seda ngunit mailason. Napatingin siya kay Denise na ngayon ay parang isang daga na corner. Hello, Denise. O dapat ko bang sabihing partner? Nanlaki ang mga mata ni Denise. Sino ka? Tumingin si Marco kay Ara, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Ara, patawarin mo ako. Naging bulag ako. Nagkamali ako. Tumingin siya kay Denise. Siya ang may pakana ng lahat. Naglakad si Elara palapit kay Denise. Ako si Elara. Ang orihinal na may-ari ng disenyong ninakaw mo mula sa sketchbook ni Marco. Tumingin siya sa paligid. At itong si Ife Santos naman, tumuro siya kay Ara, ang may-ari ng ideya ng borda na isinama mo sa disenyo. Ang galing mong magnakaw, di ba? Kumuha ka sa nakaraan at kumuha ka sa kasalukuyan. At pinagbangga mo silang dalawa. Ang bawat salita ni Elara ay isang martilyo na dumudurog sa huling piraso ng depensa ni Denise. Ang buong katotohanan ay nakalantad na ngayon sa ilalim ng maputlang ilaw ng kisinulid ng pangarap. Ang masalimuot na plano, ang pagtataksil, ang kasinungalingan. Hindi totoo yan, sigaw ni Denise, ngunit ang kanyang boses ay mahina at walang kapangyarihan. Tumingin siya kay Ara, pagkatapos ay kay Marco, naghahanap ng kakampi. Ngunit wala siyang nakita kundi ang malamig na katotohanan sa kanilang mga mata. Ito na ang katapusan. Wala na siyang matatakbuhan. Wala nang kasinungalingan na pagtataguan. Sa isang huling, desperadong sigaw, bumagsak si Denise sa sahig, umiiyak. Ngunit hindi na ito ang peking iyak na nakita ng lahat sa entablado. Ito ay ang tunay at pangit na iyak ng isang taong nawala ng lahat dahil sa sarili niyang inggit. Ginawa ko, umamin siya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ginawa ko ang lahat ng iyon. Dahil pagod na akong laging nasa likod mo, Ara. Pagod na ako. Ang kanyang pag-amin ay umalingaw sa tahimik na patahian, isang malungkot na testamento sa isang pagkakaibigang sinira ng inggit at isang pangarap na nawasak ng pagtataksil. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malaking eskandalo. Ang pag-amin ni Denise, sa tulong ng testimonya ni Elara, ay kumalat ng mas mabilis pa kaysa sa apoy. Ang pangalan ni Denise ay bumagsak mula sa pagiging Cinderella story tungo sa pagiging master manipulator. Inalis sa kanya ng komite ng aguhon ng kinabukasan ang tropeo at naglabas ng isang formal na paumanhin kay Araceli Santos. Ang hustisya ay naibigay na. Ngunit para kay Marco, ang lahat ng ito ay walang saysay kung ang tiwala na sinira niya ay hindi na maibabalik. Araw-araw, tinitingnan niya ang kisinulid ng pangarap mula sa kanyang bintana. Nakikita niya si Ara na gumagalaw sa loob, ngunit hindi na tulad ng dati. Ang liwanag sa mga mata nito ay wala na. Ang bawat kilos nito ay tila mabigat. Alam ni Marco na ang batas ay maaaring luminis sa pangalan ni Ara, ngunit ang sugat na iniwan niya at ni Denise sa puso nito ay hindi basta-basta maghihilom. Si Elara ay umalis na, matapos makuha ang gusto niya, ang makita ang pagbagsak ni Denise at ang paghihirap ni Marco. Bago siya umalis, sinabi niya kay Marco, pareho lang tayong biktima ng mga taksil, Marco. Ang pagkakaiba lang, ikaw, naging katulad ka rin nila. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Marco. Naging katulad siya ng mga taong kinamumuhian niya. Hinayaan niyang ang kanyang nakaraan ang magdikta sa kanyang mga kilos. Hinatulan niya si Ara ng walang sapat na ebidensya, dala ng sarili niyang takot. Alam niyang kailangan niyang humingi ng tawad. Ngunit paano? Anong mga salita ang sapat para punan ang bangit na siya mismo ang lumikha sa pagitan nila? Isang hapon, hindi na niya natiis. Nakita niyang lumabas si Ara sa kanyang patahian at naglakad patungo sa direksyon ng ilog. Alam niya kung saan ito pupunta. Sa tabi ng ilog Pasig, kung saan madalas itong umuupo para mag-isip, ayon sa kwento nito noong gabi ng bagyo. Sinundan niya ito. Naroon nga si Ara, nakaupo sa isang lumang bangkong bato, nakatingin sa marahan na agos ng tubig. Ang hangin ay nililipad ang kanyang buhok. Mula sa malayo, mukha itong isang malungkot na painting.
Dahan-dahang lumapit si Marco. Hindi siya gumawa ng ingay. Umupo siya sa kabilang dulo ng bangko, nag-iiwan ng malaking espasyo sa pagitan nila. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Ang tanging naririnig lang nila ay ang tunog ng hangin at ang malayong ingay ng syudad. Ara, sa wakas ay basag niya sa katahimikan, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Hindi lumingon si Ara. Nanatili itong nakatingin sa ilog. Hindi ako naparito para humingi ng tawad, simula ni Marco, pinipili ng maingat ang kanyang mga salita. Dahil alam kong walang salitang sorry ang sapat para sa sakit na idinulot ko sa'yo. Huminga siya ng malalim. Ito na iyon. Ang pag-amin na matagal na niyang itinatago sa kanyang dibdib. Gusto kong malaman mo kung bakit, sabi niya. Maraming taon na ang nakalipas, may isang tao rin akong pinagkatiwalaan. Si Elara. Guro ko siya. Minahal ko siya. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng tiwala ko. At ginamit niya ang tiwalang iyon para nakawin ang pangarap ko. Mula noon, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako muling magpapaloko. Nagtayo ako ng pader sa paligid ko. Lahat ng taong may pangarap, lahat ng taong may nag-aalab na mga mata, tiningnan ko sila bilang isang banta. Tumingin siya kay Ara, kahit na hindi ito nakatingin sa kanya. At ikaw ang may pinakamaliwanag na mga mata sa kanilang lahat. Natakot ako. Natakot ako na baka isa ka lang ulit na Elara. Kaya nang makita ko ang disenyong iyon, ang borda na iyon na parte ng nakaraan ko, ang utak ko ay nagsara. Ang sakit ng nakaraan ang nanaig. At naging bulag ako. Ang kanyang boses ay nabasag. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako ngayon, Ara. Alam kong nasaktan kita ng sobra. Pero gusto kong malaman mo na ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang hayaan ang nakaraan ko na sirain ang tiwala ko sa'yo. At iyon ang kasalanang habang buhay kong pagsisisihan. Kinuha niya mula sa kanyang tabi ang isang bagay. Ang lumanyang sketchbook, ang mismong aklat na pinagmulan ng lahat ng gulo. Dahan-dahan niya itong inilapag sa espasyo sa pagitan nila. Lahat ng disenyo ko, lahat ng ideya ko bago ako naging mapait, bago ako naging si Marco de la Vega, nandyan lahat sa loob niyan, sabi niya. Ibinibigay ko to sa'yo. Hindi bilang bayad pinsala, kundi bilang isang simbolo. Naniniwala ako na sa mga kamay mo, ang mga basag na pangarap na nasa loob niyan ay maaaring maging isang bagay na maganda at buo. Dahan-dahang lumingon si Ara. Sa wakas, tiningnan niya si Marco. Ang kanyang mga mata ay hindi nagalit. Ngunit puno pa rin ito ng sakit. Isang malalim na kalungkutan na tila hindi na mawawala. Kinuha niya ang sketchbook. Hinaplos niya ang lumang leather na pabalat nito. Hindi siya nagsalita. Pagkatapos ng ilang sandali na parang isang kawalang hanggan, tumayo siya. Hawak-hawak ang sketchbook, tumingin siya kay Marco sa huling pagkakataon, isang tingin na hindi mabasa ni Marco. Pagkatapos, tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, papalayo sa ilog, papalayo sa kanya. Naiwan si Marco na mag-isa sa bangko, pinapanood ang kanyang papalayong anino. Wala siyang naramdamang ginhawa. Ngunit sa gitna ng bigat ng kanyang pagsisisi, may isang maliit na sinulid ng pag-asa ang nagsimulang mabuo. Tinanggap niya ang sketchbook. Ito ay hindi pa pagpapatawad. Ngunit marahil, ito ay isang simula. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng eskandalo ay unti-unting humina, napalitan ng mga bagong tsismis at bagong drama sa industriya. Ang pangalan ni Denise ay halos nakalimutan na, isang paalala na lamang sa isang mapait na kabanata. Ngunit para kay Ara, ang mga buwan na iyon ay hindi paglimot kundi paghilom. Ang mga kahon sa isinulid ng pangarap ay unti-unting nabuksan muli. Ngunit hindi para ibenta ang mga laman nito, kundi para bigyan ito ng bagong buhay. Nagpinta si Ara ng mga pader, pinalitan ang mga lumang kurtina, at inayos ang mga muebles. Ang dating malungkot na patahian ay naging isang maliwanag at masiglang espasyo, isang lugar kung saan ang tradisyon at modernidad ay nagtatagpo. Ang sketchbook ni Marco ay laging nasa kanyang mesa. Sa una, hindi niya ito binuklat. Masyado itong mabigat, puno ng mga alaala ng sakit at pagtataksil. Ngunit isang araw, nilakasan niya ang kanyang loob. Binuklat niya ito. Sa loob, nakita niya hindi lang ang mga disenyo. Nakita niya ang kaluluwa ng isang batang Marco, isang artistang puno ng pangarap, bago pa man ito balutin ng takot at pait. Naintindihan niya.
Hindi nito pinapawalang bisa ang sakit na idinulot nito, ngunit binigyan siya nito ng pag-unawa. At sa pag-unawa, nagsimula ang pagpapatawad. Hindi lang pagpapatawad para kay Marco, kundi para na rin sa kanyang sarili. Ang pagpapatawad sa kanyang sarili sa pagiging masyadong mapagtiwala. Nagpasya si Ara. Hindi niya ibebenta ang patahian. Sa halip, gagawa siya ng sarili niyang pangalan sa sarili niyang paraan. Nag-ipon siya, kumuha ng maliliit na proyekto at unti-unting binuo ang kanyang koleksyon. Isang koleksyon na hindi para sa isang kompetisyon, kundi para sa kanyang sarili. Nang araw na iyon, ang sinulid ng pangarap ay puno ng mga tao. Nag-organisa si Ara ng isang maliit at pribadong fashion show para ipakita ang kanyang bagong koleksyon sa mga kaibigan, pamilya, at ilang piling kliyente na nanatiling tapat sa kanya. Ang tema, pag-asa. Bawat disenyo ay isang kwento ng kanyang pagbangon. May mga damit na gawa sa retaso, isang paggunita sa kanyang unang tagumpay. May mga kasuotang may borda ng mga bulaklak na rosas, ang sarili niyang bersyon, mas matapang at mas buo. Sa likod ng maliit na grupo ng mga manonood, nakatayo ang isang pamilyar na figura. Si Marco. Hindi siya inimbitahan, ngunit naroon siya. Nakatayo sa dilim, pinapanood ang bawat likha ni Ara na rumarampa sa maliit na entablado. Sa bawat palakpak ng mga tao, isang maliit na ngiti ang sumisilay sa kanyang mga labi. Ang huling disenyo ang nagpatigil sa paghinga ng lahat. Isang napakagandang evening gown. Ang silhouette nito ay malinaw na hango sa isa sa mga disenyo mula sa sketchbook ni Marco. Ngunit ang mga detalye, ang pagkakaburda, ang pagpili ng tela, lahat ay may tatak ni Ara. Ito ay hindi pagnanakaw. Ito ay kolaborasyon. Isang pagpapatuloy. Isang simbolo ng dalawang sirang pangarap na pinag-isa para bumuo ng isang bagay na bago at mas maganda. Nang matapos ang palabas, sinalubong si Ara ng malakas na palakpakan. Yumuko siya, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang buo siya. Matapos niyang batiin ang kanyang mga bisita, ang kanyang mga mata ay hinanap ang anino sa likuran. Naroon pa rin ito, naghihintay. Huminga siya ng malalim at nilapitan ito. Maganda ang koleksyon mo, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay mahina at puno ng paghanga. Lalo na ang huli. Salamat, sagot ni Ara, isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Kailangan ko ng inspirasyon. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan. Isang katahimikan na hindi na awkward, kundi puno ng mga bagay na hindi kailangang sabihin. Ara, ako di. Simula ni Marco, ngunit pinutol siya ni Ara. Marco, sabi niya, tinitingnan ito ng diretso sa mga mata. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit. Ito ay pagpili na huwag nang hayaan na ang sakit na iyon ang kontrolin ang buhay mo. Tumingin siya sa isinulid ng pangarap, pagkatapos ay sa estilo de Hidalgo sa kabilang kalsada. Dalawang patahian. Dalawang mundo. Dati sila ay magkatunggali. Marami pa akong kailangang matutunan sa pagnenegosyo, sabi ni Ara, na tila nag-iiba ng usapan. At ikaw, sa tingin ko, kailangan mo ng isang paalala kung paano mangarap. Tumingin siya pabalik kay Marco, ang kanyang mga mata ay may kislap na ngayon. Isang kislap ng katatagan at isang pahiwatig ng kalokohan. Hindi niya sinabing, pinapatawad na kita. Sa halip, nag-alok siya ng isang bagay na mas malaki pa. Gusto mo bang maging business partner ko? Natigilan si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, at pagkatapos ay napuno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Ara sa kanya, isang dalisay at hindi mapigilang kaligayahan. Isang pag-asa. Isang malapad na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Ang alok ni Ara ay higit pa sa pagpapatawad. Ito ay isang imbitasyon para sa isang bagong simula. Isang pangako ng isang kinabukasan na binuo, hindi sa kabila ng kanilang mga pagkakamali, kundi dahil sa mga ito. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Ara. Ang init nito ay pamilyar at tama. Ara, sabi niya, ang kanyang boses ay buo at hindi nanginginig. Sa lahat ng bagay. Nakatayo sila roon, sa pagitan ng kanilang dalawang mundo, hindi na bilang magkatunggali, kundi bilang magkasama. Sa di kalayuan, sa ilalim ng buwan, isang bagong singboard ang tila nabubuo sa isipan, De La Vega & Santos,
fine tailoring. Ang dalawang pangalan, magkatabi, nagkakaisa. Isang bagong simula na hinabi mula sa mga sinulid ng nasirang tiwala, pinagtibay ng pagpapatawad, at idinugtong ng pag-ibig. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Marco, isang kwentong hinabi ng pag-ibig, pagtataksil, at pangalawang pagkakataon. Maraming salamat, mahal naming tagapakinig, sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa magulong kalye ng Quiapo hanggang sa maningning na entablado ng mga pangarap, naramdaman namin ang inyong presensya. Sa bawat sandali ng kanilang kilig, sa bawat patak ng kanilang luha, at sa bawat tibok ng kanilang puso, naging bahagi kayo ng kwentong ito. Ang pagsulat sa istorya ni Ara at Marco ay isang paalala na ang buhay, tulad ng pagtatahi, ay hindi laging perpekto. May mga gusot, may mga maling tahi, at may mga sandaling gusto na nating sumuko. Ngunit sa huli, ang pinakamahalaga ay ang ating kakayahang bumangon, pulutin ang mga natitirang sinulid, at magsimulang muli. Naway ang kanilang kwento ay mag-iwan sa inyo ng aral tungkol sa kapangyarihan ng tiwala, sa kahalagahan ng pagpapatawad, at sa pag-asang laging may naghihintay na bagong simula, gaano man kadilim ang nakaraan. Ano ang pinakapumatak na aral sa inyo mula sa kwentong ito? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Hanggang sa ating muling pagkikita, mula sa akin, ang inyong manunulat, maraming salamat at paalam.